Okay, so ngayon sisimulan natin mag-drive from PTEX. Okay, nandito ako ngayon sa PTEX Parañaque, PTEX. Okay. Ngayon magdadrive tayo simula dito hanggang Cavite. Okay, so samahan niyo po ako. Yan, from stop, clutch, first gear, titimplay natin para tumakbo. Ngayon naka-hazard ako kasi kanina nag-stop ako, full stop. So ngayon, tumatakbo na ako, i-off ko na yung hazard. Okay. Turn right, 30 meters away sa right corner. Turn right tayo. Okay. Nandito ako sa rightmost, no? Kaya dito ako napalabas, pero magta-turn ako sa left kasi alanganin yung kanina, no? So okay lang yun as long as nasa inner lane ka. And then left turn signal. Okay. So nandito tayo sa intersection. Okay, give way. Ayan. So pwede na tayo magpasok. Maniobra naman kailangan may advance plan ka na tinatawag, no? So pag nakita niyo medyo mabagal sa unahan, no, huwag na kayo mag-accelerate, mag-brake na kayo, nandun na kayo, yung pedal niyo, yung paa niyo sa brake pedal na nakaalalay. Tapos pag bumabagal ka na, neutral mo, clutch neutral, tapos brake. Yan. Tapos clutch first gear, abante. Pag traffic kasi madalas nagsi-shift ka talaga sa first gear, tapos no, tapos i-neutral mo kapag naghuminto, no, para hindi mapagod yung left nyo. Okay. So clutch ulit first gear, titimplahin lang para hindi umusad ng mabilis. Titimplahin lang natin. Okay. So, pag titimplay natin, accelerate, tapos pag medyo traffic, brake. O, yan, brake ako, tapos accelerate, tapos yan, accelerate, clutch, brake, accelerate. Yan. Tapos, pag tumakbo na tayo, release na sa clutch. No? Ayan, shift, gear, lagi may clutch, tapos tanggal sa clutch, accelerate na lang. Lang yung pagpapalit ng paa, ano, kailangan alert, no, sa mga nangyayari sa daan. Kailangan nakikita natin ahead yung mga nangyayari. So kumbaga ay dapat predictable yung mga sasakyan, ano, kasi doon tayo nakakapag-plan. Pero kapag nagkataon na unpredictable, then yung mga pumapasok yung mga aksidente, like halimbawa nasiraan siya, syempre hindi naman natin control yon. So ganun pa din, kailangan may enough space ka, may following distance ka dapat. Okay, so may enough space ka. Pag mabagal na sasakyan, pwedeng 3 to 4 meters away pag mabagal. Pero pag nasa speed, no, kasi ngayon papasok na tayo ngayon dito sa Cavitex or Cavite Expressway. So dito ang speed limit naman dito ay 100, no? Kapag walang speed limit, okay, national highway, okay, pag national highway naman may maximum of 80 km per hour. Okay. So meron ditong 60 km per hour sa bus. Okay. Yun yung limit ng itong mismong ilang way to 4 lanes.
lahat ng papuntang Cavite 4 lanes. Yung from Cavite going back sa Manila 4 lanes din yun sa kabila. So yung 4 lanes natin. Okay, so nasa rightmost lang ako kasi hindi naman ako nagmamadali. Rightmost or ang tawag natin ay outer lane, no? Ang outer lane ay laging nasa rightmost. So meaning kapag sabing outer lane, yun yung papalabas, no, sa mismong highway. Pag inner lane naman, yun yung nasa middle, yun yung nasa leftmost. Okay. So kung mabagal naman ang takbo nyo, rightmost lang kayo, or outer lane ang tawag. Sa outer lane lang ako. Ang takbo ko ay 50 km/h lang. Ayan, mapapansin nyo yung sasakyan sa kaliwa ko, medyo mabilis siya. Okay. Ayan. So buti na lang at hindi pa masyadong traffic. Okay. Ang oras ngayon ay 5:50 PM. So naka-dim light na ako, by the way guys. Naka-dim light na tayo kasi so patakip siling na. Okay. So stay on the line lang, lalo na kapag yung markings ay yellow solid line. Meaning bawal na kayo mag change lane dyan. Okay. So yun yung itong makikita yung mga stripes na yan, pavement, yung mga matitigas na bagay. Okay. Okay. So yan. Yan, nakalampas na tayo sa RFID. Okay. So paglampas dito sa may toll gate, pasok dito sa Cavitex or Cavite Expressway, mapapansin natin ang markings na sa kalsada ay broken broken line, no? Broken line or white broken line. Again, ibig sabihin pwede na kayo mag-change lane dyan, but make sure kapag nag-change lane kayo, no, titignan nyo yung side mirror sa left kung halimbawa kaliwa kayo, no? So kung gusto nyong lumipat, like ngayon gusto kong lumipat, make sure na ang speed nyo i-increasean nyo, no? I-increasean ko, so nasa 60 km/h ako, mag-change lane ako, so papakita ko na nag left turn signal ako para yung likod ko mag-a-adjust. Okay, and then pag clear na, ayan, pag clear na, okay, i-shoulder check nyo rin kasi minsan may time na ang sasakyan nakikita nyo dito sa side mirror yung likod, banda, pero yung sa tabi nyo mismo hindi nyo makikita yan doon, ano? So kailangan titignan nyo yung blind spot. Asan ang blind spot natin? Ang blind spot yung nasa passenger seat sa likod. Okay, yung passenger seat window side, titignan nyo yan. Titignan nyo din dito kung halimbawa pakanan kayo, aside from side mirror, tingin kayo dun sa window ng passenger, yung back passenger, kasi yan yung blind spot. Kasi like ngayon, ito may sasakyan ako sa kanan na naka-parallel lang sa akin, so pag tingin ako sa side mirror, hindi ko siya makita, no? Pero nandito pala siya sa mismong tabi ko. Okay, so yun yung iniiwasan natin kapag nag-change lane tayo, na dapat clear yung side nyo, no? Clear yung side nyo, so hindi lang sa side mirror kayo titingnan nyo yung blind spot nyo. So ang tawag doon, titingnan nyo, mag-shoulder check kayo, ito yung shoulder nyo, titingin kayo doon, okay, kung merong nakatapat na sasakyan. So ako, mag-change lane ako sa inner lane, so nag-signal ako left, then tingin ako sa shoulder check 2 beses o 3 beses, better. And then pag nasa loob ka na, stop na yung signal light natin. So 70 km/h na ako, i-change ko to 5th gear. Okay. Yan.
kayo habang nagdadrive, iwan nyo muna. Huwag nyo dalhin sa isip nyo kasi yan yung mga cause ng mga accident, no? Kapag nawawala tayo sa isip, natutulala na nagdadrive, ayun, yun yung mga delikado. So kailangan, kung may problema kayo, iwan nyo muna, focus kayo dun sa kalsada. Okay. Ayan. So ang takbo natin ay 80 km per hour. So, mabilis tayo dito sa outer lane. Ito yung outer lane na slow moving vehicle. Nandito tayo sa inner lane, which is fast moving vehicle. Okay. Ayan. Kapag nakita natin na may space na yung rightmost natin at alam natin na hindi pa naman tayo sagad sa speed limit. Ang speed limit kasi dito is 100. Okay? So, mag-change din ako sa right. Okay? Kasi ang takbo ko lang ay 80 to 90. Okay? So, para mag-give way kayo dun sa mga gustong mag-speed ng maximum ng 100 km per hour. Sila yung mga nandito sa fast lane or nasa inner lane. Ayun, may nauna sa atin, di ba? So, ako ang takbo ko lang 80 km per hour. So, stay to the right na lang ako kung may space naman. Ngayon, magkataon na may malapitan tayong mabagal sa unahan, that's the time, change lane kayo para mag-overtake kayo. Pero sa ngayon, clear naman yung nasa harap ko, maluwag. So, okay lang ako dito sa rightmost. At yung speed ko naman ay 80 to 90. So, hindi pa naman maximum. Dito lang muna ako sa right side or yung outer lane. Ayan. So, 5:56 PM. Okay. May liwanag pa din. Okay. Pero itong liwanag na to, mas madilim na kaysa dati. So, makikita natin madilim na yung kapaligiran. Pwede na tayo mag-headlight. So, ito-twist ko siya pangalawang beses. Kasi yung una, pag dim light, isang twist lang yon. Yung orange lang yung maliit na bulb yung iilaw dun sa front. Okay? Pero pag twist ko pangalawa, twist na pangalawa, yun yung headlight na. Mas malakas na yung light na lumalabas dito sa harap ng sasakyan. Kasi nga, dahil madilim na yung kapaligiran. So, ang oras ay 5:57 PM. Okay. So, mapapansin natin madilim na. Para maging visible tayo, ang good thing kapag naka-headlight po tayo sa madilim is, bukod sa harap, makikita natin yung road mas na maliwanag. Bukod dyan, nakikita rin tayo ng mga sasakyan na nasa likod natin. Nagkakaroon tayo ng red backlight sa likod. Okay. So nagiging visible tayo dun sa mga approaching sa likod natin. Okay. Para hindi tayo mabangga. Lalo na pag mga ganitong takip silim. Ito mga takip silim na to, ito yung mga madalas ang aksidente, no? Lalo na kapag yun nga, nag-aagaw liwanag, kumbaga, no? So kaya kailangan nag-headlight tayo para kita natin lahat, pati yung mga other road users, nakikita kayo ng maliwanag. So ito na yung exit ng Cavitex Toll. Left ako, hindi ako ma-detect. Okay. So kailangan kapag dadaan kayo ng toll, kailangan naka-prepare kayo, naka-prepare yung RFID card nyo or yung radio frequency ID card. Okay. Kasi gaya niyan, hindi yung machine ng toll, hindi niya ma-detect yung RFID sticker na nasa harap ng sasakyan. Okay? So hindi niya ma-detect. So ang tendency laging sarado yung toll, no?
sa nakababa yung pinaka ano niya, rod, tall rod tawagin. So para mabuksan yon, lagi kayong mag-prepare, no, yung RFID nyo para i-manually tap. Okay. So yan, naka-neutral na ako, tapos nag-brake na lang ako dito. Okay. Okay, first gear para mag-move. Clutch to neutral, brake. Pag nagbe-brake po tayo, no, pinagsasabay natin yung clutch tsaka brake. Pero yung brake, dahan-dahan lang. Yung clutch, i-full clutch nyo kasi kailangan nyong i-change yung gear from first gear to neutral. Kung halimbawa, kailangan nyong huminto ng matagal, gaya nito. Kasi traffic, so alam mo na hihinto ka matagal, so instead na naka first gear ka at titimplahin mo pa siya, i-neutral mo na lang siya kasi hihinto ka na matagal. Yan. Neutral, naka-preno, tapos naka-clutch, full clutch para naman neutral, tapos tanggal yung clutch, brake lang. Ngayon kung umusad, shift clutch muna and then shift to first gear and then timpla para umusad, tanggal sa clutch kasi umusad. Ngayon nakaalalay lang sa brake, wala akong pinipress na accelerator. Okay, accelerator ako ngayon, abante, second shift, naka second gear ako kasi medyo maluwag naman sa harap. Okay, preno, alalay sa preno, walang accelerator, walang clutch. Okay, accelerate ulit. Okay, alalay sa preno, and then yan, clutch, preno, and then neutral. Okay, pag umusad, shift first gear. Okay, alalay sa preno lang. Yan. Kasi once na tumatakbo yung sasakyan, pwede nyo bitawan yung accelerator nyo, pero make sure nandun pa rin kayo nakalalay sa brake. Okay, like halimbawa ngayon tumatakbo tayo, change lane ako kasi yung sa unahan ko may ipit ako. So okay, preno, sabi ng enforcer, stop. Okay, so ayan, yung nasa kanang sasakyan ko nasa outer lane, medyo lumampas na siya dun sa box. May yellow box kasi yan, no? Lampas na siya kasi may time talaga na halimbawa approaching na siya kasi nasa gitna na, pero si enforcer pa rin yung masusunod, no? Kapag sinabi ng enforcer na kailangan nyo mag-stop kahit nasa loob ka ng yellow box, ito yung sa intersection may yellow box dyan across, kahit nasa loob ka nyan, kailangan huminto ka kasi pinahihinto ni enforcer at alam naman nila yan, no? Pero as much as possible, iwasan natin yung yellow box kasi bukod sa delikado, okay, pwede ka rin magkaroon ng violation dyan dahil nga bawal tayo huminto, no, sa loob ng intersection box. Kasama po yan sa Public Act na 2134. Okay. Yung rule book ni LTO. Okay, so first gear, pinapabante tayo. First gear, change. Second gear. Pag nag-increase na tayo ng ating speed, third gear, okay, clutch change, and then bitaw ng clutch, accelerate lang. Fourth gear, clutch, change gear, and then tanggal ng clutch, accelerate. Okay, bumagal sa unahan. Dapat nakatingin kayo ahead, ano? Bumagal sa unahan, naka-brake, alalay lang ako, and then
i-change ko to third gear. Padadahan-dahanin ko lang. And then second gear, dahan-dahan pa. Okay. So pwede kayong bumaba ng gear, ano, kapag napansin niyo yung speed niyo mabagal. Okay. Ayan. Ito may truck sa harap ko, no, na may mga dalang mga bakal nakausli. May rules din po dyan sa pagdadala ng mga bakal na nakausli. Dapat meron tayong nilalagay dyan na parang nakahang, no? Nakahang na plastic, any type of markings. Ibig sabihin nakausli yung dala nyo. Pero sa ngayon itong truck na to ay, kung tutusin, may violation ito, no? Hindi siya naglagay ng kahit na anong markings. May dala-dala siyang mga tubo. Okay, itong truck na to sa harap ko may dala-dala siyang tubo, pero wala siyang nilagay na markings na plastic or any type of marking doon. Nakalaylay dapat dapat may sinasabit dyan, para ang tendency yung mga road users na kagaya ko na nasa likod, na nape-predict ko kung gaano kalayo dapat yung distance ko sa kanya. Pero ngayon medyo mahirap magbigay ng distance dahil hindi ko alam kung gaano kalayo tong mga tubo, no? So ang gagawin ko na lang, instead na yung normal distance dyan, dadagdagan ko pa siya ng distance away from that, kasi delikado, baka bumangga yung windshield natin at ma-aksidente tayo. Okay. So pag may mga ganong sasakyan, as much as possible iniiwasan natin kung meron tayong space, no, on the side. So susubukan natin mag-change lane dahil iiwasan nga natin siya. Ayan, dahan-dahan lang tayo. Okay, nakapag-change lane naman tayo. Pagbigyan tayo, okay, para maiwasan natin yung truck na may dalang mga tubo. Okay. So ngayon full stop, nakashift ako sa neutral. Alright, kung gusto niyo mas komportable, taas niyo yung parking or yung handbrake. Okay, baba ko lang kasi umusad yung sa unahan ko. Okay, so madilim na, headlight naman tayo, is good. Ayan, go na siya pero mabagal pa yung usad. So tsatsagay lang natin itimpla yung clutch, dahan-dahan taas, tapos yung accelerator dahan-dahan baba. Naka first gear lang tayo, then second gear kapag medyo nag-increase na tayo ng speed. Second gear. Okay, second gear lang. Okay, third gear ko na kasi mas malaki na yung space at maluwang na. Tatansan din natin. Halimbawa, ngayon mabagal na naman, so brake lang ako ng konti, accelerate ng konti, brake, shift lang ng accelerate to brake, dahan-dahan, accelerate ulit, ganun lang, yan, walang ibang inaapakan, walang ibang pinapalitan na gear. Okay, ayan. So pag ma-maintain nyo lang yung distance nyo, safe kayo dyan. Okay, preno, okay, shift to neutral ko na kasi mukhang matagal tong stop na to kasi nagko-congested dun, medyo lumilit yung kalsada, may mga roadworks dito. Okay, so shift to first gear. Okay, second gear. Okay, pagbigyan yung nag left turn. Okay, may gusto ulit mag left turn or mag change lane. Sige. Okay.
tumigil yung sa unahan, change to neutral. Okay, then change to first gear ulit. Okay, then naminto, naka-neutral lang ako, naka-preno ng konti padahan-dahan, abante ulit, first gear. Okay, this time kakaliwa ako, so left turn signal. Ayan. Ayan, pasok. Okay. So, kung papansin natin na yung paghahawak ng manubela sa manual transmission na sasakyan, madalas kapag traffic talagang kailangan nyo mag-shift ng gear. So ngayon naiiwan yung kaliwang kamay natin, no? And that's fine, okay lang yon as long as yung hawak nyo ay, yung grip nyo ay malakas, hindi yung mahina lang. Kasi kapag one time na nagwa one hand tayo, which is delikado, okay, kailangan malakas yung grip nyo dyan, para kung halimbawa may scenario na nalubak kayo, at least nakokontrol nyo pa rin ito. Okay, so naka 4th gear ako dyan. Bumagal yung sa unahan, preno, alalay preno, tapos ibababa ko na yung gear, 4 to 3rd to 2nd gear. Okay, and then to 1st kasi mabagal na talaga at may lubak dito malaki. Okay, shift to 2nd gear, 3rd gear, and then shift to 4th gear. Okay. Ayan. So ito, tuloy-tuloy na to. Pag tuloy-tuloy na, kailangan meron palang gustong mag-cross or tumawid, ano? So nagpreno lang ako, ibababa ko yung gear ko to 3rd kasi umina yung speed ko. Ayan, tataas ko ulit to 4th gear. Ayan. So pag tuloy-tuloy na ang takbo nyo gaya nito, okay, so make sure na yung kamay nyo nasa 10 and 2 o'clock. Either 10 or 2, or pwede ring 9 and 3. Right turn signal tayo kasi pakanan naman ako. So etong dalawang lane na to, okay, pag masyado nang mahaba yung nasa right na to, pwede tayo mag dito sa left. Okay lang po kasi dito sa part naman na to ay hindi naman talagang restricted yung nasa left ay kakaliwa dito, no? Kasi malalaman natin na kapag hindi siya kapag pwede siyang mag-accommodate ng mga sasakyan na nasa left is going to the right, okay lang kapag walang markings, no? So yung markings na tinatawag sa road, yung left turn signal or left turn or left arrow, ibig sabihin yung mga nasa innermost kailangan left lang pwede. Pero during the time doon wala pong arrow markings doon, so kaya nandun ako sa inner lane at dahil mahaba na yung nasa outer lane. Okay, so okay lang yun. Pero kapag may mga markings, kapag kabisado nyo kasi yung daan, like may mga markings talaga, like sa mga EDSA, kapag nasa inner ka kailangan going left ka nyan. Pag nasa inner is nasa leftmost, no? Going left ka nyan. Pag nasa rightmost ka naman or outer, going right ka.
Ayan, so ngayon magle-left turn ako, nasa inner ako ngayon. Approaching ano tayo, intersection. Ayan, medyo madilim na, makikita sa camera, no? Madilim na. Ayan, madilim na. Make sure naka-headlight kayo kapag tumataha kayo ng madilim. Yung oras ngayon ay 6:15 PM. Okay, madilim na yung kapaligiran, kaya naka-headlight na tayo. Headlight on. So mag-aantay lang tayo hanggang itong way na to is magkaroon ng chance tumahak na, kasi ngayon dahil sobrang traffic dito sa area at maraming sasakyan, may tinatawag na buhos. Yung buhos is lahat ng sasakyan muna mauna, lahat from left going there straight, pinauuna muna kasi maraming sasakyan doon. Ngayon itong mga dito sa side na to, okay, yung mga diretso, kakaliwa at kakanan, kailangan huminto. Ganun din yung nasa kabila, kailangan huminto. So yun, aantay lang natin hanggang tayo na yung pwedeng lumaan. Tapos kapag may mga long drive kayo, make sure na may dala kayong tubig. Okay? Kasi gaya ngayon, medyo nauuhaw na ako. Maganda may tubig kayong dala para anytime nauuhaw kayo, iinom lang kayo. Para iwas dehydration, no? Ayan. Tapos kung halimbawa long drive kayo, make sure na may mga dala kayong maliliit na pagkain or snacks. Okay? So ako may biscuit ako, may mani, may candy. Okay? Para hindi kayo antukin, lalo na pag mga long drive. Okay. So ako madalas may mga dala akong pagkain para in case of antokin, kakainan ko lang para gumalaw yung dito sa may ulo natin, no? Kapag gumagalaw kasi to, pag gumagalaw yung may head part natin habang kumakain tayo, no? Yung jaw natin nag-chew, tendency nagigising tayo yan. Okay. So mga pampagising, pwede kayo magdala ng mga soda, okay, or kape, pwede rin, mani, yan, popcorn, anything na pwedeng nguyain, bubble gum, candy, okay, yan, pampagising yan para hindi kayo antukin sa daan. Ngayon kung halimbawa kahit anong kain mo, inaantok ka pa din, kailangan mo nang tumabi sa pinaka outer lane, mismo right most, okay? Tapos doon mag-hazard ka at itulog mo, no? Tulog ka ng mga 5 to 10 minutes, parang power nap ang tawag. Tapos biyay ka ulit. So especially kapag napadrive kayo sa mga long distance na it takes like 10 to 15 hours of driving, like Manila to Bicol or to Sorsogon for example, mahabang-habang biyahe, kailangan
kayo sa daan, siguradong bangga or aksidente kayo niyan. So make sure pag nagdadrive, stay alert. Okay, ibig sabihin gising ang diwa, hindi yung lumilipad ang diwa. Yan. Okay, so ayan, nandito na tayo sa ating paroonan. So change lane ako. Alright, so maraming salamat sa pagsama sa akin. Thank you, and sana may natutunan kayo. Salamat.